Hey everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with me and my name, of course, Laverne Duhot, sa ating pong special broadcast ngayong Friday afternoon, ika-13 sa araw ng buwan ng Oktubre 2023. At kami po ay nagagalak kasama po ng aking buong pamilya at tayo po ay magsama-sama para po sa isang espesyal na pag-aaral ng salita ng Diyos at alamin po natin kung ano po ang mga kinalaman ng mga nangyayari sa ating paligid, sa ating mundo, and of course, sa Israel. At ano po ang significance nito sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga born-again Christian. But of course, before we move on sa ating mga pag-uusapan, ay gusto ko munang batiin ikaw na nanonood sa ngayon. Marahil kayo po ay nasa labas ng Pilipinas. Kaya akin pong pagbati ay good morning, good afternoon, and of course, good evening. At para naman po sa ating mga kababayan, dito sa buong Pilipinas ay binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Isa mapagpalang late afternoon po sa inyo. Ang oras natin ay ganap ng 42 minuto makalipas ang ikalama ng hapon ngayong Biyernes, October 13, 2023. And kung kayo po ay first time sa atin pong programa, yes, this is Solution with Laverne Duhot, kung saan atin pong bibigyan ng pansin at bibigyan ng tugon ng ating bawat tanong. At marahil nagtataka po kayo, bakit may solution ng Friday afternoon? Dahil ito nga po isang special broadcast at pag-uusapan po natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa Israel at sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia at ano po ang significance ito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. And before nating tatalakayin ang mga bagay-bagay na ito at alamin natin kung ano po ba ang sinasabi ng Biblia, ay meron tayong mamaya po makakapanayam mula po mismo sa Israel at alamin po natin kung kumustahin po natin siya kung ano na ang mga kaganapan doon sa Israel bilang isang Pilipino na siya po ay napadako roon kamakilan lamang sa bansang Israel. At gusto ko manabatiin po lahat ng ating mga kaibigan na sinasamahan tayo ngayong hapong ito. Of course, binabati natin sina Sister Sally Geronimo Rayo. Maraming salamat po for joining me today, this afternoon. Sister Morena Lagisma Silapan. Nandiyan din si Brother Alan Laksida Siruano. Nandiyan din si Ate Amel Flores. Sis Amiel, get well soon. Alam ko medyo napagod ka lang. So, thank you for joining us tonight. Sister Fe Solina Mapala. Of course, nandyan po ang ating mga kaibigan, si Brother Ricky Losito, kasama ang kanyang may bahay, si Ma'am Ellen. Yan. At maraming salamat po for joining me this afternoon. Binabati rin natin Sister Patricia Espiritu, si Brother Willie Tiongson Laigo from Nueva Vizcaya. Yan. Kumusta po kayo dyan? Ano po ang inyong mga pinagkakaabalahan? Si Brother Niles PLDP. Wow, ang ganda ng apelido niya. Kapatid, maraming salamat po for joining me this afternoon. Si Sister Marita Trinidad Casoko, of course. Si Sister Diana Ida. Belated happy birthday, Sister Diana. At ang mga kaibigan po natin sa buong Pilipinas at sa mga karatig na bansa natin, isa mapagpalang araw po sa ating lahat. Of course, sa atin pong pag-uusapan ngayon, as I have mentioned kanina lang, tungkol po sa Israel, ang mga hula ng Biblia, at ano po ang kinalaman po nito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. At alamin po natin sa atin pong pag-uusap na ito, ay syempre meron tayong isang katanungan na bibigyan sa atin ng tugon ng salita ng Panginoon. So, ito po yung question natin for this afternoon. Bilang isang Kristiyano, paano dapat kinakaharap ang mga nangyayari sa Israel at sa ating mundo? Paano sa palagay mo? So muli po, uulitin ko yung question natin at naisin ko po na magbigay po kayo ng inyong mga saloobin, palagay, kasi importante po kapag nagkakaroon po ng mga ganitong kaganapan, dapat inaalam natin ano yung marapat nating posture, ano yung marapat nating pagharap sa mga problemang kasi may kinalaman talaga tayo sa mga kaguluhang ito. So alamin natin paano ba yung dapat nating posture kapag nararanasan po natin, especially yung mga kahindik-hindik. Itong panahong ito, talaga naman sinasabi na kahindik-hindik po yung nangyari sa Israel dahil last Saturday morning ay sila po ay sinalaki ng mga teroristang Hamas.
At wala pong Hamas talaga, ang mga teroristang ito. At namahay po sila, iba't ibang mga tahanan ang pinuntahan nila at pinaslang ang kanilang mga dinaratnan. So ito po talaga ay may tuturing nating very satanic in nature yung kanilang mga ginawa, itong mga teroristang Hamas na ito. At kikilalanin po natin sila maya-maya lamang po at alamin natin kung sino-sino ba itong mga grupong ito at ano ba talaga ang pake nila. Ngayon, kapag nangyayari po ito, especially ito po sasaksihan natin sa bansang Israel bilang mga mananampalataya, dapat nakatingin po yung mga mata natin sa Israel, ang bayang pinili ng Diyos. So muli po yung ating question ngayong afternoon na ito, bilang isang Kristiyano, paano dapat kinakaharap ang mga nangyayari sa Israel at sa ating mundo? Paano sa palagay mo? So, pwede po nating ilagay sa ating comment section yung inyong mga palagay, yung inyong komento, inyo pong mga marahil suggestion. Kinakailangan ba nating matakot, mahintatakutan, mangamba, malungkot? O dapat ba tayong matuwa dahil meron pong ipinapahatid na mensahe sa atin ng Panginoong Diyos natin? So, kaibigan, gusto ko pa makarinig ng inyong tugon sa ating katanungan bilang isang Kristiyano, paano dapat kinakaharap ang mga nangyayari sa Israel at sa ating mundo. Habang binabati ko po patuloy ang ating mga kababayan, maraming salamat din po dahil kayo po kasama ko ngayon. And I pray that you would join me mula po simula hanggang sa katapos-tapusan po na ating programa. At mamaya po, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, meron tayong isang kababayan na i-interviewin mula po mismo sa Israel at alamin natin kung ano po yung kanyang mga karanasan o nasaksihan habang nagaganap po ito. Of course, it happened last October 7, which was last Saturday morning sa panahon po nila at 6:30 in the morning. So alamin natin kung ano po yung yung kanyang personal na karanasan nung ito po ay nagaganap hanggang sa kasalukuyan, at alamin natin kung ano rin po yung kanyang panalangin at panawagan para sa kanyang mga kababayan. Of course, kasama natin ang mga kagaya natin dito sa Pilipinas. So kaibigan, manatili po kayong nanonood at alamin po natin ang mga tugon na iyan mula sa ating kapatiran, kakausapin natin. At mamaya po, habang inaayos lang namin yung linya. And of course, kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating programa, sa ating ministeryo, ay gusto ko po kayong lambingin, kung okay lang, na pwede po bang paki-share yung ating programa sa inyong mga kaibigan, kapamilya, sa inyong mga kakilala, nang sa gayon ay hindi lamang po tayo napapagpala, bagkus sila rin po ay nakakaalam ng mga mabubuting mensahe ng Ebanghelyo at ang mga talakayin po natin na binibigyan ng panahon dito sa ating programa. Of course, sa mga katutunin lang, this is Solution with Laverne Duhot. At natutuwa po kami dahil kayo po ay kasama namin every Tuesday at 7:30 ng gabi sa Facebook Live. But ito pong ating broadcast for today, it's a different one dahil special nga po ito. Actually, in celebration of Solution with Laverne Duhot, tayo po nasa ika-5 taon na, kung di ako nagkakamali. So, October po tayo nagsimula at purihin po ang Panginoon dahil hindi natin namamalayan. Nakaka-5 taon na pala ang Solution with Laverne Duhot. At dahil dyan, ngayon pong buwan na Oktubre, I would like to invite you kung kayo po ay may mga gusto pong ipahatid sa amin na pasasalamat sa Panginoon, mga testimony, ay isulat po sa amin yan at babasahin ko po dito mismo sa ating programa. And salamat in advance sa mga magpapadala na ng kanilang mga testimony, kanilang mga patotoo kung paano po naging pagpapala sa inyo, kung paano po naging kagamit-gamit ang ating programa sa inyong mga buhay at sa inyo pong paglago bilang isang nananagumpay na mananampalataya. At maya-maya po, habang inaayos lang po natin ang ating linya, meron tayong kakapanayamin. Isang kapatiran mula po mismo sa Israel. Alamin natin ang kanyang kalagayan sa ngayon, ang kanyang karanasan nung naganap po ang pagsalakay ng mga teroristang Hamas last Saturday morning. Alas 6:30 ng umaga po naganap ang lahat ng ito at hanggang ngayon po ay nararanasan pa rin po ang kaguluhan sa bansang Israel. At alamin po natin ano ba talaga ang kinalaman po dito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. At alamin po natin kung ano ba yung tama nating pagtingin at pagturing sa mga ganitong pangyayari. Of course, hindi po ito kagandahan, pero bilang isang mananampalataya, paano natin kakatagpuin ang mga pangyayaring to sa liwanag
ng salita ng Diyos. So kaibigan, alam ko excited na po kayo. Kaya sa atin pong pagpapatuloy ay manatili po kayo nakatutok. Of course, dito lamang po yan sa ating programa. Yes, nagbabalik po tayo. Dito pa rin yan sa programang Solution with Laverne Ducot. And as promised, meron po tayong makakapanayam, isang kapatid sa Panginoon. At siya po mismo ay nasa bansang Israel. At alamin po natin ang kanyang mga karanasan nung nangyari po ang hindi inaasahan at hindi po kagandahang pangyari sa Israel last Saturday morning at 6:30, October 7, 2023. So, kasama po natin sa linya para makausap at makaalam po ng ilang pang information sa mga kaganapan ngayon doon sa Israel. I-welcome po natin sa ating programa si Sister Mary Joy Calventas. Magandang alam ko, early afternoon sa iyo dyan, Sister Joy, at mula po dito sa Pilipinas, isang mapagpalang hapon naman. So, Sister Joy, maraming salamat first of all, at kami ay pinagbigyan mo. Kayo po ay aming ma-interview sa araw pong ito. Sige po, pwede mo na po kayong bumati. Sister Joy. Hello, Sister Joy. Yan, habang ito po ay live nating nakakapanayam mula sa Israel. Joy, maraming salamat first of all, at kami ay pinagbigyan mo. Sister Joy, naririnig mo na ako? Sister Joy? Hello, Sister Joy? Siya po ay nasa Israel mismo ngayon at nakasaksi. Actually, hindi naman personal niya nasaksihan ng mga pangyari, but nandun po siya sa Israel ng mga panahong ay nangyari po ang hindi kagandahang pangyari nitong October 7, 2023. At siya po ay isa sa mga estudyante na ipinadala po doon at naisin po natin makarinig ng ilan sa mga karanasan niya po doon. Yan. Medyo nahihirapan tayo, merong konting technical problem. But tuloy-tuloy po muna tayo habang inaayos natin itong ating... Okay. So, tuloy-tuloy na tayo sa ating interview with Sister Joy. Sister Joy, magandang araw sa iyo. Alam kong tanghali dyan ngayon, alas 12 ng tanghali. Sister Joy, good afternoon. Yes? Bati ka muna sa ating mga nanonood sa atin. Tayo ay live sa Solution with Laverne Ducot. Sige po, bati po kayo. Good afternoon po, tas good evening po dyan sa Pilipinas. Sister Joy, una sa lahat, gaya na sinabi ko kanina, sa ngalan ng bumubuo ng ating programa dito sa Pilipinas, Solution with Laverne Ducot, we would like to thank you dahil pinagbigyan mo kami para isakto para ng interview na ito. So, diretso na tayo sa kwentuhan natin. So, ikaw ay nasa Israel ngayon. Kung tatanungin ko ay nasa ang bahagi ka ng Israel? Sa southern part o sa northern part o sa central? Sa central po, Pastor. Mm-hmm. So, kung tatakbuhin natin ang kinalalagyan mo sa ngayon, mula sa iyong kinalalagyan patungong Gaza Strip, gaano katagal ang biyahe? Ilang oras ang aabutin? Mga 1 hour po, Pastor, papunta doon po sa Gaza. Ito ay 1 hour, ibig sabihin tuloy-tuloy, walang traffic. Opo, Pastor, walang traffic, tuloy-tuloy. So medyo malayo-layo din, no? Kahit paano. So balikan natin yung mga nangyari nito nakalipas na Saturday morning. Of course, as we all know, ayon sa balitang aming tinatanggap, alas 6:30 ng umaga at oras ng Israel ay sumalakay ang mga teroristang Hamas. So sa iyong kinalalagyan ng panahong yon, ano ang karanasan mo nung paano ba ang pangyayaring ito? Ikaw ba ay gising na ng mga oras na yon? So, kwentuhan mo kami, Sister Joy, kung ano yung mga karanasan mo ng panahon yun nung nakalipas na Saturday morning, October 7. So, bale po nung Saturday morning, Pastor, is natutulog po kasi kami sa salas, kaming lahat ng mga kasama ko din. Nauna pong nagising yung 3 kasama namin din. May narinig po silang mga siren po, pero malayo lang po. Tas mga
putok ng bomba. Then naalala po nila yung ng coordinator namin, isang Israeli na sabi niya na pag may narinig daw po kaming ganun na malakas, bababa daw po kami sa bomb shelter. Then ginising na po nila, yun po yung naging alarm namin na natutulog. Then bumaba po agad kami sa bomb shelter. Yun po, So, Pastor. Sister Joy, kayo po ba ay matagal nang naninirahan dyan sa Israel o ito po ay kamakailan lamang? Bale po, Pastor, nakarating po kami dito sa Israel noong September 26. So, mga lagpas isang linggo pa lang po kami dito. So bago pa lang po kayo sa Israel. So ito pong pangyayari ito ay first time po sa inyo. So nung narinig nyo na po yung sirena, ano ang naramdaman po ninyo? Nakaramdam ba kayo ng takot, ng kaba? At first, Pastor, is yung kaba kasi yung mga kasama namin na narinig nila yung siren, lumabas po sila agad, parang tumakbo. Pero yung iba po kasi is parang relax, ganun lang po. Kasi po nasa 4th Pastor, tas sa ground floor po yung yung bomb shelter namin. So yung bomb shelter sa baba lang po ng building po ninyo yun? Yes po, Pastor. Oo. So ano ang karanasan niyo pag bumabagsak ang mga bomba? Kahit medyo actually hindi naman kalayuan pala yung lugar ninyo, no? So ito bang mga pagsabog na ito sa iyong karanasan ay naranasan mo na sa Pilipinas o first time mo lang naranasan yung ganong kalalakas na bomba sa mga pagsabog nito? Bale po, first time lang po, Pastor. Tas yung yung pagsabog po kasi dito, Pastor, is yung mga vibration ng mga dingding, ganun po, Pastor, yung mga bintana. Kaya medyo nabibigla lang po kami paminsan-minsan. So ngayon, ilang araw na rin nakakalipas, bukas ay mag-iisang linggo na. Kumusta naman ang kalagayan nyo ngayon, Sister Joy, kasama ng iyong mga kapwa, mga estudyante dyan sa Israel? Bale po, nung Saturday night lang po, Pastor, yung talagang malakas dito, Pastor. Pero the following days na po, Pastor, is okay na po dito. Nakakarinig naman po kami ng mga malalayong mga pagsabog, pero konti-konti na lang po, Pastor. Pero ba kayo mga kaibigan, mga kakilala na kagaya mo mga estudyante na naapektuhan sa southern part ng Israel? Kumusta na po sila ngayon? Meron po, Pastor, doon po sa malapit sa Gaza, doon po sa Isderot, Pastor, pero nakalikas na po sila, Pastor. So, may mga po kami sa kanila. Sister Joy, bigyan kita ng konting panahon. Ano yung gusto mong sabihin sa iyong mga kababayan sa oras na ito? Ano yung gusto mong ipahatid sa kanilang mensahe? And of course, sa iyong pamilya na rin. Yung prayers lang po, Pastor, sa amin, sa mga kapwa ko po, estudyante dito, tas mga kababayan natin, natin na nandito po sa Israel, Pastor. Pati yung mga tao dito sa Israel, Pastor, na sana po is matapos na tong gulo dito po sa Israel. Tapos sa mga kinokontak naman po kami ng embassy every hour po, Pastor, kung kumusta na po yung mga kalagayan namin. So, safe po kami dito. Ay, praise God, no? So wala naman kayong balak na bumalik dito sa Pilipinas sa ngayon? Sa ngayon po, Pastor, wala pa po, Pastor, kasi safe naman po kami dito, Pastor. May balita ba kayo na ilan sa mga kababayan natin na umuwi na ng Pilipinas? Yung mga umuwi po sa Pilipinas, Pastor, is mga dati din pong estudyante na nakagraduate na po ng agro studies, Pastor. Yun po yung mga umuwi. So kayo naman ay safe dyan sa ngayon. Yeah. So maraming salamat, Sister Joy, at dalangin namin sa mga kamag-anak mo rin nanonood sa ngayon ay ikaw ay panatilihing ligtas ng Panginoon. At alam ko ang pangako ng Panginoon sa ating mga anak niya, hindi niya tayo pababayaan ni iiwan man. So muli, Sister Joy, maraming salamat for joining us this afternoon, at alam kong nagbigay ito sa amin ng kagalahan dahil alam namin na meron kaming kababayan sa Israel na ligtas, at dalangin po namin ay matapos na itong kaguluhang ito at maangkin po natin ang kapayapaan. Of course, alam kong payapa ka na sa iyong kalooban, pero para hindi na po lumawak pa ang sigalot at karahasan, ito ang panalangin namin para sa inyo at sa buong bansang Israel. Thank you once again, Sister Joy. Ingat ka. Stay safe and blessed. Bye. Yan, nakapanayan po natin direct from Israel si Sister Mary Joy Calventas na nagbigay po sa atin ng ilang mga
personal experience niya nung naganap po itong pagsalakay ng mga teroristang Hamas last Saturday. At this time, gusto ko pong ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. As promised, ito po ang ating special broadcast ng Solution with Laverne Ducot. Ang atin pong pag-uusapan ay iikot sa ating katanungan na bilang isang Kristiyano, ano dapat o paano mo dapat kinakaharap ang mga nangyayari sa Israel at sa ating mundo? Paano sa palagay mo? So kaibigan, gusto po naming maharinig ng inyong mga palapalagay, ng inyong mga kuro-kuro, ng inyong mga marahil suwestyon na gusto po naming malaman kung ano yung dapat nating posture para tayo po ay kung nahaharap tayo sa mga ganitong bagay sa ating buhay, ay hindi po tayo may isahan ng kalaban. So kaibigan, sa ating pagpapatuloy, ay sasagutin po natin yan sa ating episode tonight entitled Israel and the End Times. So, kaibigan, hindi po lingid sa atin at talaga naman pong hindi po natin maipagkakaila na nagkakatotoo na po ang mga sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw ay mararanasan po ng mundo. Kasama po dito ang even po tayong mga mananampalataya ang samot-saring gulo. At ito nga po ay nakasulat na sa Matthew chapter 24 verses 4 until 8. Basahin po natin ang mga talatang ito na nagbibigay po sa atin ng paalaala mula po mismo sa labi ng ating Panginoong Hesukristo. And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many." Verse 6, "And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." So, malinaw na sinasabi po dito na ating Panginoong Hesukristo that in the last days, talagang mararanasan po itong mga wars and rumors of wars. Like, of course, it's happening right now sa Israel. Sa kanya pong mga teroristang sumasalakay sa bansang Israel, ang Hamas, ang grupong Hamas, ay nangyayari po ito. And then, sabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, once again, in verse 6 ng Matthew chapter 24, "See that you are not troubled." So, sino ang kinakausap niya po dito? Tayo po mga mananampalataya. Sa kapag nangyayari daw po mga bagay na ito, dapat hindi raw po tayo nababahala, hindi tayo nahihintatakutan, hindi tayo nangangamba. Dahil kinakailangan po mangyari ang mga bagay na ito. So ito po ay magandang paalala po sa atin ng Panginoon. "For all these things must come to pass, but the end is not yet." Now, verse 7, let's continue still with Matthew chapter 24. "For a nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines." It's happening right now sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Pestilences, of course. Hindi naman po natin may pagkakilala po ito. Earthquakes in the various places. Well, kanina pong umaga, naranasan po ng marami sa atin sa Metro Manila ang paglindol. Bagaman, ako personally hindi ko naramdaman, hindi po namin naramdaman sa bahay. Pero ito po mga kaganapang ito ay nangyayari na po sa ating paligid. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na, ang sabi pa ng Panginoong Jesus, kapag nangyayari na po ang mga ito, huwag daw po tayong manlumo at yumuko. Ibig sabihin, huwag tayong nananamlay, huwag tayong manlulupaypay. Dapat ang posture daw po natin nakatingala dahil inaantabayanan po natin ang ating pinagpalang pag-asa, yung ating blessed hope. Dahil ang katubusan po natin ay nalalapit na. So dapat, of course, no, hindi natin may pagkakaila, hindi ko naman po ini-invalidate ang pakiramdam o yung kalooban o damdamin ng mga nasasaktan ngayon dahil po sa mga karanasan po ng, especially ng mga Hudyo sa Israel. Pero ang sabi ng Panginoon, bilang mga mananampalataya, kapag nangyayari na po yung mga bagay na ito, dapat tayo po yung nakatingala. Hindi nanlulumo, hindi nanlulupaypay sa ating buhay. Kundi tayo po yung nag-aabang sa ating pinagpalang pag-asa dahil nalalapit na po, napapalapit na po tayo sa ating katubusang pisikal sa pamagitan po ng rapture of the church. Luke chapter 21 verse 28 tells us, "Now when these things begin to happen," ano po yung these things? Ito pong mga wars and rumors of wars, pestilences, earthquakes, ano pa ba yung mga bagay na hindi mabubuti, itong famines. Now, sabi dito ni Jesus, "Look up and lift up your heads because this is the reason. Your redemption draws near." Yung redemption po dito, of course, bilang mananampalataya, redeem na po tayo. But Jesus is telling us about physical redemption. Dahil po sa araw ng rapture, in the twinkling of an eye, hindi lamang po magkakaroon ng body lift, hindi lamang po tayo
iaangat sa alapaap bagkus magkakaroon din po ng facelift. Amen. Babaguhin po tayo in a twinkling of an eye. Amen. So balikan po natin yung question natin kanina na bilang isang Kristiyano, paano dapat kinakaharap ng isang katulad mo ang mga nangyayaring ito sa Israel? Kasi dapat po talaga ang mata natin nakafocus tayo sa Israel para nauunawaan po natin ang mga hula, ang mga prophecy sa Biblia. Ano po dapat nating posture sa mga kaguluhan nangyayari sa ating mundo? Paano sa palagay mo? So, sabi po muli ng Panginoon Hesukristo, dapat hindi raw po tayo natatakot, hindi tayo nanlulupaypay, hindi tayo nanlulumo. Bagkus tayo po ay talaga namang inaantabayanan po natin itong isang kaabang-abang na at makasaysayang pangyayari. Ito po yung pagbabalik muli ng Panginoon para sa atin, na mga nananampalataya sa Kanya. So dapat hindi po tayo pinanghihinaan ng loob. Amen. Pakilagay po sa ating comment section, hindi ako dapat pinanghihinaan ng loob. Amen. Now, ang isa pang question dito na minsan meron po lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Brother Laverne, Pastor, bakit kinakailangan pang isulat ito ng Banal na Espiritu, itong mga hulang ito sa Biblia? Anong dahilan? Kasi mentras binabasa daw po niya itong mga hula na ito, mga prophecy na ito, natatakot siya. Now, ito po talaga ang purpose ng Banal na Espiritu kung bakit po naisulat ang mga propesiyang ito sa Biblia para tayo po ay matakot? Hindi po. Ang dahilan po ng Diyos, ng Banal na Espiritu kung bakit po ito isinulat para sa atin ay Bible prophecy is not written or given to us to scare us, but these are the reasons, prepare and excite us. Yan po yung dahilan. So once again, Bible prophecy is not given to scare us, but to prepare and excite us. Kaya nga po tayo mga tunay na may kaalaman po sa mayaman at nananaganang biyaya sa atin ng Panginoon. Naniniwala na tayo po ay ligtas at hindi po mawawala ang ating kaligtasan. Pag pinag-uusapan ng rapture, hindi tayo kinakabahan kasi na-excite po tayo. Amen. At ang mga hula pong ito ay isinulat ng Panginoon. Noon pa man, sinabi na po niya ito, ipinahayag na niya ito at nakatala sa Biblia para kapag ito po ay nangyari sa panahon natin sa ngayon, tayo po ay lalong mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Ito nga po nangyayari sa atin sa ngayon. Ang dami po mga nakasulat sa Biblia. Ay nakasulat na noon, ilang libong taon na nakakalipas, pero nangyayari sa kasalukuyan. Hindi po ba nagana sa atin ang pananampalataya sa ating Panginoon? Gaya po na kanyang sinasabi sa John chapter 14, verse 29. And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. So, hinayaan po ng Diyos na ito po ay maisulat ng Banal na Espiritu. Para kapag ito po ay naganap, kahit matagal ng panahon na isulat, at ito po ay unti-unti pong na ipapahayag sa ating kapanahunan, tayo po ay managana ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So bilang mga mananampalataya, kapag nakakabalita po tayo at nakakasaksi po tayo ng mga hindi kagandahang pangyayari sa ating mundo, gaya po sa panahon ngayon, itong karimari-marim na pangyari sa Israel, ano po yung dapat nating posture? Hindi daw po tayo dapat na nakayuko, nanlulumo, nanlulupaypay sa ating buhay. Bagkus tayo po ay nakatingala. Dahil inaantabayanan po natin itong ating pinagpalang pag-asa. Sabi nga po nung awitin natin kanina, bakit tayo excited about the rapture? Dahil alam natin, sabi ng awitin kanina, Lord, babalikan mo ako. Amen. Naniniwala po ba kayo na babalikan kayo ng Panginoon sa panahon ng rapture? Amen. Pakilagay nga po sa ating comment section, naniniwala ako na babalikan ako ng Panginoon. May kopya na po ba kayo ng song na yan? Maganda pong paalala sa atin yan na talagang babalikan tayo ng Panginoon. Kaya naman ang sinisigaw na ating mga puso, Maranatha, come, Lord Jesus. Amen. So ano po ang marapat nating ginagawa? Kapag may mga pagkakataon, hindi natin maiwasan, minsan nalulungkot tayo po'y nangangamba, natatakot tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Now, meron pong panukala sa atin na Biblia. It's found in 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. Sabi po sa New King James Version, therefore, comfort one another with these words. Ano yung these words? Ang konteksto po nun ay about the rapture of the church. Basahin ko lamang po sa inyo sa Magandang Balita Biblia sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamagitan ng mga aral na ito. In context, yung tinutukoy po dito ni Apostol Pablo na mga aral na ito, it speaks about the rapture of the church. So tayo po,
kapag kayo po'y nalulupaypay, nakakabalita tayo ng hindi kagandahang mga pangyayari sa ating mundo, especially sa Israel, para hindi po kayo matakot, hindi kayo mangamba, pag-usapan natin ng rapture. Amen. Because kapag dumating na po yung araw ng rapture, we shall always be with the Lord. Yun po ang pinakapanalong magiging karanasan natin. Hindi na po tayo mawawalay pa sa Panginoon. Pangwalang hanggan kasama natin ang Panginoon. And that will happen anytime soon. Because ang rapture po, it's an imminent event. Ano ibig sabihin ng imminent event? Now, alamin natin, kasi po itong second coming ng Panginoon, it has two phases. At marami po sa mga mananampalataya ay nalilito about the rapture and the second coming of Christ. Ibibigay ko po sa inyo ito, especially sa mga first time po natin mga kaibigan na kasama natin sa ngayon, dahil alam ko po maraming mananampalataya ay litong-lito at hindi po nila ma-differentiate ang rapture of the church sa second coming of Christ. So, ilan po ito? 7 mga kaibahan ng rapture of the church sa second coming of Christ ang ibibigay ko po sa inyo para makita po natin na malaking kaibahan po nito sa isa't isa. The first one, so the difference between the rapture of the church and the second coming of Christ, ang rapture po, it was a mystery, but nowadays, hindi na po ito misteryo. Ito po ay pinaalam na sa atin. Of course, binanggit na po ito, binigyan na tayo ng teaser na ating Panginoon in John chapter 14. At ito po ay pinagyaman pa ni Apostol Pablo. And of course, ang second coming of Christ, it's prophesied. Marami na pong propesya na ito po ay nakasulat na sa Old Testament and even po sa New Testament. Marami na po nakasulat talaga. Number 2, ang rapture po, it requires no prophetic signs. Samantala, ang second coming naman po, it requires many of prophetic signs. Now, bakit hindi na kailangan ng any prophetic signs but hindi na nagre-require ang rapture? It's because, sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. If you see yung word na wait dito in Greek, it's anamenein. It means continuously wait. So, ibig sabihin, ang rapture, kahit po ng panahon pa nila Apostol Pablo, in-encourage niya yung kanyang mga sinulatan sa mga taga-Thessalonica na antabayanan ninyo ang pagdating ng Panginoon. So, wala po talagang kinakailangan prophetic signs ang rapture. It's an imminent event, which means it can happen. Ito po, habang nagsasalita ako, sana nga, pagkatapos po ng programa, or maybe tomorrow, or next week, or next month, it can happen anytime soon. Samantala, ang second coming of Christ naman talaga, ito po ay prophesied. At marami pong prophetic signs mababasa natin in the Old Testament and even sa Matthew, specifically in chapter 24 at sa aklat po ni Luke. Ang dami pong mga prophecies na unti-unti na po, right before our very eyes, nagaganap na po ito. Paunti-unti. So, ibig sabihin, kung unti-unti na pong naisa sa katuparan ang mga prophetic signs ng second coming, ako po, I believe in pre-trib. So, mas nalalapit na po ang rapture of the church. Amen. Third, difference po ng rapture sa second coming of Christ. Christ is coming for the church. That's the rapture. So, Christ will be coming for us. Amen. Samantala, ang second coming naman po, Christ is coming with the church, with us. Tatapak na po ang paan ng Panginoong Hesukristo sa Mount of Olives. Samantala, ang rapture naman po, tayo po ay, of course, Jesus will descend from heaven, katatagpuin po tayo sa ere, sa alapaap. Amen. Ika-4, the rapture will happen in the clouds while the second coming will happen on earth. Kasi nga po, tatapak na po yung mga paan ng ating Panginoon mismo sa Mount of Olives. Number 5, yung rapture, only Christians will see Jesus. While the second coming, everyone will see Jesus. Number 6, the rapture, it's a joyous day of celebration for the church. While the second coming po, it's a day of mourning for the world. Of course, yung mga tao dito naiwan sa rapture. So talaga naman, it's a day of mourning. Mamimighati po sila. That's number 6. Number 7, believers will receive their awards in the Bema seat of Christ. Of course, pag na-rapture na po tayo, magkakaroon po ng judgment. Ang judgment dito maganda. Bema seat of Christ, kung saan ibibigay na po ng Panginoon sa atin yung ating mga rewards. Amen. At magkakaroon pa ng marriage supper of the Lamb sa langit. Ang kagandahan pong mga pangyari ito, it will last for 7 years. While dito naman sa lupa, bago po dumating ang Panginoon, mararanasan po yung 7 years of tribulation. Now, after the 7 years of tribulation,
nations will be judged. Yan po ang mangyayari pagdating po ng Panginoon sa kanyang second coming. Now, hindi naman po lingid sa atin ang mga nangyari sa Israel nitong nakalipas sa Saturday, as I've said kanina, 6:30 po ng umaga, naganap po sa Israel, oras po nila iyon, at sinalahay po ng mga teroristang Hamas ang southern part ng Israel. At ang mga Palestinong ito, grupong ito ay kilala sa tawag na Hamas. Now, what is Hamas? Papakita natin. Pwede ba natin, Kuya, pakita sa screen ano ang Hamas? Wala tayong papakita. Now, ito po yung Hamas. It's an armed, militant, and political organization which rules Gaza Strip of the Palestinian territories. So, ang mga Palestino po sa Israel actually, dalawang grupo po ito. Yung first part po ay nasasakupan po nila yung West Bank. Ito po ay pinamumunuan ng mga Palestino na kilala sa tawag na PLO, Palestinian Liberation Organization. Pero yung kabilang bahagi naman po, which is the Gaza Strip, ito po ay nasa pamamahala ng Hamas. Yung Hamas, also known as the Islamic Resistance Organization. Talaga namang yung kanila pong mga ginagawa at nabalitaan po natin, nakita natin ang kanilang mga ginagawa, very satanic. Ang mga sanggol ay sinusunog ng buhay at pinupugutan ng ulo ang kanilang mga hostages, even po yung mga bata. According sa mga balitang atin nakukuha at nakikita rin po yung mga pictures nito. Now, you might ask, ano naman po ang kinalaman ng mga kaguluhang ito nangyayari sa pagitan ng Hamas at ng Israel at ng mga hula sa Biblia? Well, dito po ikot ang ating mga pag-uusapan. Nang sa ngayon, kapag tayo po hinaharap sa mga ganitong problema, talagang mapapanghawakan po natin, wala tayong dapat na ikatakot. Gaya po ng sinasabi kanina ng Luke chapter 21 verse 28, hindi po tayo dapat nanlulumo at nanlulupaypay sa buhay bilang mga mananampalataya. But yung atin pong posture ay nakatingala. Because we're looking forward, we are so expectant sa atin pong blessed hope, which is the rapture of the church. Amen. So, hindi natin maiaalis sa mga kaganapan po ito sa Israel. Naghahalo po yung lungkot natin at pagkaawa sa ating mga, of course, kapwa nating tao. Pero, at the same time, nagkakaroon po ng kagalakan din dahil napapatunayan natin at talaga namang hindi po nagsisinungaling ang Biblia sa mga hula nito na isinulat na libong taon na nakakalipas at ito po yung nagkakatotoo sa panahon natin. And I believe with all my heart that yung ating generation is the raptured generation. If you believe, please pakalagay po sa ating comment section that this generation is the raptured generation. Malapit na po talaga mangyari ang rapture. Although marami na rin po mga they call themselves Christians ngayon na hindi na po naniniwala sa rapture, but I strongly believe, tinatayuan ko po that kung nangyari po at yung mga propesiya ng unang pagdating ng Panginoon ay nangyari, now, sasablay ba? Hindi pa sasakatuparan ng Panginoon? Hindi ba siya magiging tapat sa kanyang mga sinabi na siya po yung muling magbabalik? Sabi niya, ikaw ay aking babalikan. I will come again for you and will receive you unto myself. Wow! Ito po ipangako sa atin ng Panginoon in John 14, verses 1, 2, and 3. So kung nangyari po ang mga hula sa unang pagbabalik ng ating Panginoon, meron ba tayong dahilan na hindi paniwalaan ang mga hula sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon para sa kanyang mga minamahal na anak? Amen? Amen. So sa pagpapatuloy, naniniwala po ako sa kasalukuyan, nasasaksihan na po natin ang mga hula na nakasulat sa Ezekiel chapter 38. Kung bakit po natin nararanasan po yung mga kaguluhang ito? Well, basically, ang direktang tinatamaan po ng mga paghihirap na ito ay ang bansang Israel. Now, you would ask me, bakit po kayo nararanasan, Pastor, ng bansang Israel ang mga samot-saring kaguluhang ito? Alam niyo kung bakit? Dahil nung panahon po na narito ang Panginoon Hesukristo, hindi po nila tinanggap ang napakayamang pagkalinga sa kanila ng Diyos nang ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At ang sabi po ng John 3:16 na sino man na mananampalataya sa Kanya, of course, as we all know, na ibinigay po ng Diyos, unang-una sa lahat, prioridad po niya ang bansang Israel. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang kanilang tagapagligtas. Pero ito po ay kanilang hindi tinanggap, ni-reject po nila. And until up to this time, hindi po nila kinikilala si Jesus bilang Messiah o tagapagligtas ng Israel. Pero praise God, nadamay po tayo mga hentil at tayo po mga nanampalataya sa makasaysayang regalo sa atin ng Diyos, tayo po iligtas na. Pero ang Israel po, kung bakit hindi po sila makawala sa
mga kaguluhang ito dahil nireject po nila at patuloy po nilang nire-reject ang kanilang Messiah na si Jesus. Kaya nga po meron pong sinabi dito ang Panginoong Jesus in Matthew chapter 23 na sayang, gustong-gusto niyang kalingain ng kanyang mga kababayan pero siya po ay hindi tinanggap. Basahin po natin ang mga sinabi ng Panginoong Jesus dito in Matthew chapter 23 verses 37 until 39. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ninyo. Kaya't ang inyong templo ay iiwang tiwangwang. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. And that's why, ang muli pong pagbabalik ng Panginoon, ito po ay para sa bansang Israel. And this will take place after the Great Tribulation period, which of course will take place for 7 years. Ito po yung 7 taon ng dakilang kapighatian. Samantala, balikan po natin ang mga hula na isinulat na ni Ezekiel tungkol po sa tinatawag ni Ezekiel War sa Ezekiel chapter 38. Now, tignan niyo po kung gaano po kahusay po ng pagkakasulat na ito. It was written 2,500 years ago sa panahon po ni Prophet Ezekiel. Pero, ang maganda po dito, yung pong mga naisulat noon ay unti-unti na po idinadala po tayo ng ating panahon patungo sa katuparan ng mga naisulat na ito sa Ezekiel chapter 38. Kaya naniniwala ako talaga that our generation is the rapture generation. Amen and amen. Now, ayon po sa propesiya na nakasulat po sa Ezekiel 38, darating daw po ang panahon na kung saan ay magsasanib puwersa ang 5 bansa. Take note, 5 nations. Magsasanib puwersa po sila against Israel na pangungunahan po na isang superpower na bansa. Now, sino itong superpower na ito? Magugulat po kayo. At alamin natin, ito po ay nangyayari na sa kasalukuyan. Now, if you're asking, Pastor, nangyayari na ba ang Ezekiel 38 war? Hindi pa po. Dahil isang grupo lamang po, Hamas lang ang sumasalakay laban sa Israel. Pag nangyari na po yung Ezekiel war, ito po ay mga bansa, 5 bansa, magsasanib puwersa po sila laban sa Israel. So alamin natin, sino-sino po itong mga bansang ito. At ito po ay nakasulat sa Ezekiel chapter 38. Basahin po natin, magsimula tayo sa verses 1 and 2. Now the word of the Lord came to me, saying, Son of man, set your face against Gog of the land of Magog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against him. Now, if you have noticed itong word na Gog, ito pong Gog, G-O-G, it's a person. Tao po ito na mamamahala sa ilang region ng Magog. Now, bakit tao, Pastor? Ang linaw naman po kasi na sinasabi dito sa verse 2, itong Gog ay parang isang title, parang czar o isang prinsipe. So siya po ay mamamahala. Malinaw po sinasabi sa Ezekiel 38 verse 2. Basahin po natin sa ikalawang bahagi. The prince of Rosh. So tao siya. Meshech and Tubal and prophesy against him. So malinaw na ito pong Gog ay isang titulo na isang taong makapangyarihan. Well, I believe hindi po ito yung Antichrist. Hindi pa po ito yung Antichrist. Amen. So malinaw po ito para naunawaan natin. So si Gog po ay mamamahala sa ilang region ng Magog, known as Russia sa ating kapanahunan. So yung word po dito na Rosh ay Russia. Ito yung sinasabi ko kanina, makapangyarihan, superpower na bansa. So let's go back to Ezekiel chapter 38 verse 2. Son of man, set your face against Gog of the land of Magog, the prince of Rosh, that's Russia, Meshech and Tubal, and prophesy against him. Now, as we move on, joining Russia in this confederation are 4 other nations. So alamin natin, sino-sino itong 4 na mga bansa pa na magsasalib puwersa against Israel. Na makikita natin na lumilinaw na sa panahon natin na tila, ang galing na 2,500 years nang isinulat, pero sa panahon natin, unti-unti na pong lumilinaw. Parang meron na tayong sneak preview na magaganap in the future. So alamin natin. Alam niyo po yung una po sa listahan na alay nitong superpower na ito ng Russia. Alamin natin in verse 5 na ito po talaga sa panahon natin, actually long time ago, nagsanib puwersa na po at matindi po ang alay nitong Russia na at itong bansang susunod na pag-uusapan natin. So dito na tayo sa Ezekiel chapter 38 verse 5 naman this time. Persia, Ethiopia, and Libya are with them.
All of them with shield and helmet. Now, what is Persia? Persia is the ancient name of Iran or Iran. Para po sa ating mga Pilipino, sanay tayo sa salitang Iran. So, yung Persia was the ancient name of Iran. Yun pala yun. So, up until 1935, Iran was always named and known as Persia. Until the Islamic Revolution of 1979, ito naman po isang information pa. Alam niyo po ba, until 1979, kaalyado po, matibay na kaalyado po ang Iran ng Amerika at ng Israel. Pero of course, nagbago at ang Iran po ay kumampi na, sumanib puwersa na sa mga kanyang kapwa Arab nations. Yun ang nakakalungkot. At alam niyo po ba na ang Iran po, base po sa balita atin natatanggap, ay ang isa sa mga masigasig na nagbibigay po ng suporta patungkol sa mga ammunitions na ginagamit ng mga Hamas ngayon. Ito ang nakakalungkot. So yung Persia po dito, it's Iran. So let's go back to Ezekiel 38 verse 5. Persia, Iran, Ethiopia, that's Sudan, and Libya are with them, all of them with shield and helmet. So basahin natin para mas malinaw sa amplified version this time. Still, Ezekiel 38:5. Persia, nakalagay dyan, Iran, Kush, yung Kush dito ay Ethiopia, and Put, that's Libya, with them, all of them with shield and helmet. Now, and joining them in verse 6, yung ikalimang nation na makikipag-sanib puwersa po sa apat na nasyon na ito, ay walang iba, basahin po natin Ezekiel 38 verse 6. Gomer and all its troops, the house of Togarma from the far north, and all its troops, many people are with you. And that is Turkey, mga kapatid. So isa-isayin po natin, these are the nations that will be involved in the Ezekiel 38 war na hindi pa po nangyayari sa kasalukuyan kasi hindi pa po ito lahat nagsasanib puwersa. Pero mukhang binibigyan na po tayo ng sneak preview ng ng kasaysayan. So yung mga nangyayari po ito sa Israel, of course we want peace for them. Pero sabi ng Panginoon, talagang mangyayari po ito bilang katuparan ng mga hulang na isulat na sa Biblia. So, ito po, these are the nations that will be involved in the Ezekiel 38 war. Number 1, Russia, also known as Rosh. Number 2, Iran. That's the ancient Persia. Number 3, Sudan. That's Ethiopia. Number 4, Libya. Number 5, Turkey. That's yung bansa from the far north. Kung titingnan nyo po yan sa inyong mga mapa. Now, mararanasan ba ng mga Kristiyano ang Ezekiel 38 war? I believe hindi po ito mangyayari because when this happens, nasa piling na po tayo ng Panginoon. At I'm so sure, sobrang gulo na po dito sa mundo sa ating mga maiiwan. Now, what will happen to these nations that will attack Israel? Ito po talaga, napakatapat ng Panginoon sa kanyang bansang pinili ang Israel. Alamin natin, ito mga nagsanib puwersa na ito, ang Russia, ang Turkey, ang Iran, ang Libya, ang Sudan, anong mangyayari po sa kanila? Kasi kung titignan mo sa mapa, napakaliit po ng Israel. Napapagitnaan po siya. Nasa taas nito ang Turkey, Libya, tapos nandito yung Sudan, nandito yung Russia, ang laki-laki ng Russia. Ang liit ng Israel, pero anong mangyayari po sa mga nasyon na ito na nagsanib puwersa? Now, ito po ang sagot in Ezekiel 38, verse 19. In my zeal and in my blazing rage, I declare that on that day there will most certainly be a great earthquake in the land of Israel. Then tuloy po natin sa verses 21 until 22. I will call for a sword against Gog throughout all my mountains, says the Lord God. Every man's sword will be against his brother. So magkakaroon po ng magpapatayan po itong mga nasyon na ito. Magkakagulo po sila. And verse 22, still with Ezekiel chapter 38, and I will bring him to judgment with pestilence and bloodshed. I will rain down on him, on his troops, and on the many peoples who are with him, flooding rain, great hailstones, fire, and brimstone. So ito po ang mangyayari sa mga nasyon na ito. Talaga pong sila po ay mapapahamak sa isa't isa. Now, ano po ang pangako ng Diyos sa Israel? Ito po ang magandang verse na pwede natin panghawakan. In Psalm chapter 121 verse 4, sabi po ng talata, behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Wow! Talaga naman. Bagaman po ang Israel, nakita po natin kung gaano po kasagana ang biyaya ng Diyos. Hindi lang sa atin, pati po sa Israel. Bagaman ang Israel po, sa panahon natin sa ngayon, patuloy po nilang nire-reject ang anak ng Diyos. Pero
hindi po sumasablay sa pangako ang Diyos. Nananatili po siyang tapat sa Israel. At ang sabi nga po ng Diyos, babalikan niya ang Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak. So once again, pakita natin sa screen, Kuya Aves, ang Psalm 121 verse 4. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Amen. Praise be to God. Napakabuti po ng Diyos. Kung mapapanghawakan po ang mga pangakong ito, so tayo po mga mananampalataya, walang dahilan na tayo po'y matakot kasi tapat po ang Panginoon sa atin. Amen. So bilang pagtatapos, balikan na po natin at bigyan na po natin ng tugon yung ating question kanina pa. Bilang isang Kristiyano, paano dapat kinakaharap ang mga nangyayari sa Israel at sa ating mundo? Paano sa palagay mo? Gaya po ng sinabi ko kanina, bagaman tayo po ay bilang mga tao, nalulungkot po tayo at namimighati tayo sa mga talaga namang karumal-dumal na ginagawa po ng grupong Hamas na ito, itong mga teroristang ito sa mga Israelita. And of course, gayon din po, ang puso ko ay para sa mga civilian na mga Palestino din na nadadamay. Hindi po talaga marapat na ang buhay ng tao po ay nakikitil o pinapas lang. Ako po talaga hindi ko gusto yon. At lalo tigit ang Panginoon. Bagaman, ano po yung dapat nating posture? Bagaman nagdadalamhati tayo sa mga pangyayari ito. Pero sabi ng Panginoon, this will come to pass. Mangyayari po ito. Pero, sabi nga po niya, huwag daw po tayo maging troubled, huwag tayo mag-alala. In Matthew chapter 24, verse 6, huwag tayo mag-alala. And then in Luke chapter 21, verse 28, sabi ng talata, tayo daw po ay dapat hindi nanlulumo at nanlulupaypay sa ating mga buhay bagkus tayo po ay nakatingala. Bakit? Dahil ang ating kaligtasan, ang ating pong katubusan ay nalalapit na. Amen. So tayo po, ang ating solution for tonight, at sa atin pong tanong na ano yung dapat nating pagharap sa mga nangyayari sa Israel at sa ating mundo. Kaya po ng sabi ng Biblia, tayo po ay magkaroon po ng pag-asa. Ito yung LPs sa hinaharap. Dahil alam po natin, soon and very soon, nalalapit na po ating katubusan. Amen. Para po sa ating mga nananampalataya sa ating Panginoon Hesukristo. Luke chapter 21 verse 28. 2 verses na po and then tayo po ay magtatapos na sa ating pag-aaral na ito. Now, when these things begin to occur, yung pong these things dito such as wars and rumors of wars, pestilences, earthquakes, famines, anong sabi po dito ng Panginoon? Stand tall and lift up your heads in joy. So dapat daw po tayo po ay nagagalak, hindi tayo dapat natatakot o nanlulumot, nanlulupaypay because this is the reason. Suffering ends as redemption is drawing near. Nalalapit na raw po yung pagtatapos sa ating mga pagdurusa sa bagsak na kalagayan ng mundong ito. Amen. So, bilang mga Christian, mga theologian, kapag alam po natin ang mga hulang ito na nakasulat sa Biblia at naiintindihan po natin, tayo po ay talaga namang nag-aabang sa ating blessed hope. Kaya nga po siya blessed hope. Ito po ay inaantabayanan po natin. Amen. Ito po yung ating pag-asa sa hinaharap. Bagaman ang ating mundo po ay getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter because we are expectant of the rapture of the church that will take place anytime soon. Amen. One last verse, Matthew chapter 24, verse 6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. Mga kapatid, huwag daw po tayong maglumihanan. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Amen. So ano po dapat posture natin? Nakatingala. Let's keep on praying for the peace of Israel. Of course, matapos na po itong kaguluhang ito at ang mga buhay po ay maisalba. Ang dami na pong nasasaktan. As of the moment, nasa 1,200 plus na po ang mga buhay na pinaslang sa bansang Israel. So let's continue to pray for Israel. And of course, mga sibilan din po na nadadamay sa Gaza Strip. Isama po natin sila sa panalangin. So kaibigan, kapag naintindihan po natin ang mga nakasulat sa Biblia, walang dahilan para tayo po'y matakot. But habang nauunawaan po natin ang mga katotohanan ito, nagbibigay po ito sa atin ng kagalakan. Amen? Dahil inaantabayanan po natin itong nalalapit na muling pagbabalik ng Panginoon para sa kanyang mga nananampalataya sa Kanya. Sino po iyon? Tayo po iyon. Amen. If you believe this, please type Amen and Amen. At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, I pray na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. This is Israel and the end times. So wala tayong dapat katakutan, but lalo pa tayong mag-rejoice because our redemption is drawing near. Amen. Now kapatid, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo, hindi po ninyo mararanasan ang kapayapaan talaga sa inyong mga kaluluwa.
na kung gusto nyo maranasan isang buhay na ganap at wala nang hahanapin pa, na pangako sa atin ng Panginoon in John 10 verse 10b. Narito pong paanyaya sa atin ng Diyos. Tanggapin po natin si Kristo. Huwag po natin gayahan ng mga Israelita. Kung bakit nararanasan po nila ang mga kaguluhan sa kanilang bansa, sa kanilang buhay, because once upon a time, nireject po nila ang Panginoon Hesukristo at ang consequences ng rejection ay nakikita po natin sa bansang Israel. Pero hindi pa po huli ang lahat para sa iyo, kaibigan. Sabi ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. So I would like to pray for you. Buksan po natin ating mga labi at buksan natin at the same time ating mga puso. Tanggapin po natin, kilalanin natin na wala po tayong lakas at kakayahan na mailigtas sa ating mga espiritu at kaluluwa. Tanging ang ating Panginoon Hesukristo lamang po ang may kakayahan at kapangyarihan na iligtas tayo. So tanggapin po natin siya sa pamagitan po ng panalangin ito. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. Buksan ninyo inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko aking sarili na walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi ng lahat ng mga kasalanan ko. O Diyos, aking Ama, maraming salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. Inaangking ko po ito ng may buong pagpapasalamat dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa nanalangin ng panalangin ito, manampalataya po kayo, ligtas na po kayo. At tiyak po na kayo po ay makakasama sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. At sa pagkakataon po ito, gusto ko pong imbitahan ang ating mga kapatiran naman. Kung kayo po ay naniniwala sa mga pinag-uusapan natin at kayo po ay mananampalataya na, gusto ko po kayong imbitahan this time na ipanalangin po natin ang bansang Israel. At ang mga nangyayari po ito sa ating paligid. At ipanalangin din po natin na mas marami pang tao, gamitin po itong mga pangyayaring ito na lumapit sila sa Panginoon. Nang sa gayon, kapag sila po ay lumapit sa Panginoon at narinig po nila itong mga pinag-uusapan natin, sila po yung magkakaroon ng pananampalataya. At kapag sila po yung nanampalataya sa Panginoon, sila po ay tatawag sa Panginoon. At kapag sila po ay tumawag sa Panginoon, hindi po sila bibiguin ng Panginoon. Sila po ay papakinggan at ililigtas. Ganyan din po ang panalangin natin sa bansang Israel. Samahan niyo po ako. Aming Diyos at ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang oportunidad na ito. Isang pribilehiyo na tawagin po kami na yung mga anak na dumulog at ipanalangin po ang bawat mga kababayan po namin, bawat isa sa buong mundo na, Panginoon, bagaman naniniwala po kami, wala po kayo sa likod ng mga kaguluhan na nararanasan ng Israel. Ang pagsalakay po ng teroristang grupo ng Hamas. Pero Panginoon, naniniwala din po kami na gagamitin mo ang pagkakataong ito nang sa gayon mas marami pang tao. Kasama po ang mga Israelita na lumapit sa inyo at kumilala at manampalataya. Nang sa gayon, Panginoon, sila din po ay maligtas. Panginoon, dalangin din po namin sa oras pong ito, ang kaguluhan po sa bansang Israel ay mapawi na. At maranasan po nila kapayapaan nang sa gayon, wala na po mga buhay pa mapinsala. At maraming salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami bilang mga anak mo, pinapakinggan niyo po ang mga panalangin namin. At o Diyos, kami nga po, bagaman nalulumo kami, dahil bilang mga tao nararanasan po namin ito, dahil sa mga nakikita namin mga balita na talaga namang na mga karumal-dumal na pagkilos ng mga terorista laban sa amin mga kapwa-tao. Ito po ay nagbibigay ng kalungkutan sa amin. Pero o Diyos, kalingain niyo po kami na ang mga nangyayari po ito sa kasalukuyan ay pawang mga sinasakatuparan po ang mga nakasulat ng mga propesiya sa Biblia. Maraming salamat, O Diyos, dahil tinuturuan mo kami na dapat, Panginoon, kami po ay hindi nakayuko at nanlulumo bagkus nakatingala dahil inaantabayanan po namin ng iyong pinagpalang pag-asa. Salamat, Panginoon, dumating na po kayo. Maranatha, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po aming panalangin na may pag-asa sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Well, kaibigan, tayo po ay nasa uling bahagi na nating programa. Ang oras natin ay 40 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. And this is Solution with Laverne Ducot. Ito po ay special broadcast natin. Of course, ito po ay may kinalaman
sa mga kaganapan sa Israel at sa ating mundo at inalam po natin kung paano po natin dapat kakaharapin ang mga ganito mga pagkakataon. And I pray na nagbigay po ito sa atin ng kaalaman, ng kapahayagan, ng sa gayon mapawi po ang anumang takot at kalituhan dahil naiintindihan po natin ang mga nakasulat ng hula sa Biblia na sadyang unti-unti na po itong na-unfold sa ating kapanahunan na nagbibigay sa atin ng kagalakan dahil naniniwala tayo na nalalapit na po ang ating katubusan, yung ating physical redemption. Amen and amen. But before we end itong ating Bible study online, gusto ko muna pasalamatan ating mga kaibigan na nakasama ngayon. Of course, thank you kay Sister Becky Amber Nidea, Sister Teresita Reyes, Eden Nacional de Castro. Maraming salamat po kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. Pwede po bang pakishare yung ating broadcast? Ito po ay special na broadcast ng Solution with Laverne Ducot. So, thank you in advance. Gusto ko rin pong pasalamatan for joining us tonight. Sister Eden Nacional de Castro, si Ariel Herrera, Sister Mela Magsino, of course, Sister Andeng San Andres, Sister Lucy Torres, Sister, sino pa ba? Lori Ibanez Amistad, Sister Lilibet Ignacio Cristobal, Mela Magsino, Sister Linlen Makaraeg. Puro kababaihan. Mas maraming kababaihan talaga. No? Ang talagang masidhing nanonood ng Bible study. Of course, maraming salamat din kay Pastora Berna Atcha. Gusto ko nga palang ipag-anyaya. Ngayong gabi po at 7:30 sa SGC Caloocan, magkakaroon po doon ng Solution 101. At makakasama niyo po dyan sina Pastor Martin Atcha and of course ang ating pong pastora, si Pastora Berna Atcha. So, 7:30 sa SGC Caloocan, sa second floor ng Anmar Building, sa 3rd Street, 10th Avenue, Caloocan, Grace Park, Caloocan City. Yan. At 7:30, attend po kayo dyan. Binabati natin si Brother Ed Malagno, Sister Mylene Romanes, at marami pang iba. Maraming salamat po for joining me tonight. Napaka-special po ng gabing ito. And please, paki-share po ito sa mas maraming kaibigan natin na natatakot marahil, nalilito. At I pray na nakatulong po sa inyo ating broadcast at na naunawaan natin itong mga bansa na pinag-usapan natin kanina. Sino-sino po sila. At makita natin at talaga palang kapag ang Diyos ay nangako, ito po yung kanyang isa sa katuparan. Kaya naman, ang atin pong sinisigaw ng ating mga puso, hindi takot because Maranatha, come Lord Jesus. Panginoon, inaantabayanan po namin kayo. At kami po ay galak na galak sa inyong at nananabik sa inyong pagbabalik. Amen and amen. So kaibigan, maraming salamat po once again for joining me at sa ngalan po ng aking buong pamilya, kasama ko po ang aking pamilya dito po sa ating church studio. Kung kayo po ay naninibago, tayo po ay nasa church ngayon. At samahan niyo po kami on Tuesday and of course on Sunday para po sa ating online and on-site broadcast service. At ganais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!